natatanging araw para sa mga namayapang mahal natin sa buhay. Sa ganitong pagkakataon, nagkakasama-sama at nagbabonding rin ang buong pamilya. Sari-saring kwento ng kababalaghan tuwing sumasapit ang panahon ito. May mga naniniwala at merong dead malang. Narito ang mga pahayag ng ating mga kapatid. Nung bata ako, ewan ko parang dati nakakita ko ng duwende. Si mama, nakikita niya rin yun. Tapos yung secretary ng mami ko, tsaka yung tita ko, ayaw maniwala, no? Pero may isang time na nangyari, habang nasa opisina sila dun sa bahay ng mami ko, yung sharpener na malaki, umikot mag-isa. Tapos ako, natatawa ako kasi nakita ko, ginanon niya. Tapos yung mami ko, nakita niya rin. Pero yung tita ko, tsaka yung secretary ng mami ko, takot sila. Meron ding mga taong bukas daw ang third eye na nakakakita o nakakaramdam ng mga kaluluwa. Nakatira ako dun sa bahay ng kaibigan ko. Doon ako sa second floor eh. Hindi ko alam kung jet lag ba yun o alam mo sa nakita akong babaeng lumulutang sa bintana. Tapos ano siya, plan, kasi nasa Amerika eh. Kaya yung multo parang Goldilocks. So hanggang ngayon, hindi ko lang kung totoo yun o hindi. Kasi inaalala ko eh, lumulutang. May sa panaginip naman nakakakita ng kababalaghan. Ang school namin before, elementary ako, public ako. Yung room namin before is like an old house. So, parang may mga spirits na nagpaparamdam. May dating nakatira doon. Yun ang tinatawag namin boss. May room pa siya. Talaga may kama pa kompleto pa. Hindi inaalis yung mga ano doon. So, scary. Sabi nila, pag humiga ka doon sa kamang yun, hihigupin ka doon. So, wala talagang humihiga doon. And then, sa likod naman ng room namin, may parang every afternoon, may dumadaan daw na ulo lang. Pag kinakwento ko siya, kinikilabutan na ako kasi nakita ko talaga siya. Sometimes, sinasabi na may third eye daw. Totoo silang existing talaga sila na parang, pag namatay daw ang isang tao, babalik at babalik yun sa ibang form naman. Pwede siyang maging aso, pwede siyang maging ano. Multo, white lady, duwende, ilan lamang sila sa mga nagpaparamdam at maaaring nakakasalambuhan natin ng di namamalaya.